Nilinaw ni Justice Jing Veloso na wala pang criminal complaint laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa kasong pagpatay. Nag-ugat ang naturang issue matapos na mag-circulate sa social media ang di umano pagsasampa ng kasong murder ng CIDG sa kanya, kasama ang 5 iba pa kaugnay sa isang nagngangalang Anthony Nunez na pinatay halos isang dekada na ang nakakaraan. Sa isang panayam, iginiit nito na ang sinasabing kaso ay isang liham lamang mula sa CIDG na humihiling kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ang naturang insidente. January 2022-2025 received, makita ka, January 22, 2024 makita ka nga pinaog close. You deem proper against the following respondents. So, this is only a letter. This is not a complaint. Because under the rules of criminal procedure, a complaint must be sufficient in form and in substance. Sufficiency must at least indicate the complainant, private complainant, if we have. If not, then the police, and against the respondents. Nabanggit pa ni Veloso na ang kasama sa mga respondents na kinasuhan ay hindi niya mga tao kundi sa isang nagngangalan na Wengweng Veloso. In the first place, hinuin ni Nicolas Bañez. I was Justice of the Court of Appeals until January 7, 2015. Ini Ibanez, tao ni Wengweng. Hino ang tighatagin ng kwarta. Junjun Veloso. Hino Junjun Veloso, kinuha na ko rito, Regional Office Intelligence. Ginkuha ng mga statement, saying butoy akong tao. Una na ko pagkatao nga justice ako court of appeals. Samantala, binigyang linaw din ni Veloso na hindi niya kilala si Anthony Nunez at napatay ito ng siya pa'y justice at hindi pa tumatakbo sa politika. Dagdag pa nito na una nang nagsampa ng kasong kriminal tulad na lamang ng grave coercion at grave threat ang kapatid ni Anthony Nunez na si Darlito Nunez sa 10 personahe ng CIDG matapos una muna itong alukin ng 1 milyong piso at 5 milyong piso. Gayon din bahay at 24 oras na security sa Manila para lamang pumirma ng affidavit at iturong mastermind sa pagpatay ng kanyang kapatid, si former Congressman Jing Veloso. Kasama din sa mga nasampahan nito ng kaso sina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez at Tabango Mayor Benjo Remandaban. Affidavit ni Darlito Nunez nga hiya ang nagkiha hining mga taga CIDG. Kaya ano gikiya kay pipirit niya pagpapirma ng affidavit Jing Veloso nagpapatay niya bugto. Ginoferan hin 5 million. Nadiri niya. Ginkasahan. Ano niya affidavit? Papakita ko niya. At the third time, kikasahan niya. Imposible. Papatayin ko din eh. Now, you have a copy of this affidavit. Ang rason ko no, kung kay anong wariya pumirma, kay maraman niya nga waray kami labot ito nga patay. Kay para iya, maaram iya, bunto niya, nira pamilya, negosyo ang rason. Aniya sabungan, niya bulan. Mariing kinestyon ni Veloso ang CIDG kung nasaan ang sinasabing reklamo. Ako ko no, di na pwede pagkandidato. Kaya may din ako criminal case. Ano ako criminal case? A letter is a letter. It is not a complaint. It does not fall under the category of complaint under the rules of criminal procedure rule 110.
Ayon pa kay Veloso na ang tunay na ugat ng issue ay ang nalalapit na May 2025 election. Iginiit niya na nais lamang ng ilang partido na siraan ang kanyang pangalan upang maapektuhan ang kanyang kandidatura. All government authority emanates from them. Nga tanan natin ka nga tao, tao magbubuot. Why is it that they are prohibiting the people to decide who to elect? Why is it na gusto nila unopposed si Richard Gomez? Meaning, gusto nila tulisun, kawaton katawan, itira gahom pagpili kung nino tira gusto kandidato. Sa huli, binigyang diin ni Veloso na nananatili itong kampante sa kanyang panig at sinasabing wala siyang kaugnayan sa anumang krimen. Pareho yung mga tao. Kung may problema, doon natin yung solusyon. Legal o illegal. Makarit magandang abogado. Kaya nung mapatay ako, kakasuhon ko na lang ito. Hindi kayo sa wing-wing. Patuloy na umaasa si Justice Veloso na mariresolba ang issue batay sa tama at patas na proseso.